Matagal nang napag-isipan nina April at Chris ang mag-ampon ng anak sa isang ampunan. Mahigit 7 taon na silang kasal, pero tila naging imposible na para sa kanila ang mabiyayaan ng isang anak. Sinubukan naman nila ang maghanap ng solusyon, kaya nagsubok pa sila noon para sa isang medical examination. Pero hindi rin nasagot noon ang kanilang mga katanungan. Wala naman kasing makitang problema ang mga doktor, kaya alam nila na makakaya naman nila ang magkaanak talaga. Ganun pa man, ano't ano pa man ang kanilang gawin ay wala pa ring nangyayari. Hindi pa rin magawa ni April ang mabuntis. Hanggang sa isang araw ay nakapagsimula sila ng isang magandang usapan, at iyon ang mag-ampon na lamang sa ampunan ayon kay Chris para magkaanak. Naibigan naman ni April ang sinabi ng kanyang asawa. Tinanong pa ni Chris si April kung babae ba o lalaki ang nais nitong maging anak. Dito na napagdesisyonan ni April na babae na lamang ang ampunin dahil matagal na din niyang pinapangarap noon ang magkaroon ng kapatid na babae. At dahil sa ayaw din ng mag-asawa na mag-aksaya ng oras, ay dumako na rin sila agad sa ampunan kinabukasan. Kahit pa wala silang ka-idea noon sa pwede nilang makita. Doon, maraming mga ulilang bata ang nakatingin sa kanila ng may pagkasabik at pag-asa. Alam nila na isa sa kanila ng araw na yun ay mararanasan na ang magkaroon ng pamilya. Ilang sandali pa ay ipinakita na ng orphanage director ang mga profiles ng batang pwede nilang ampunin. Agad kinilala na April at Chris ang pagkakakilanlan at impormasyon ng mga bata at namili. Ang lahat ng mga bata roon ay may kanya-kanyang pinagdaraanan at istorya sa buhay. Naging napakahirap sa kanila na makapamili ng kahit na isang batang aampunin. Habang natingin sa larawan ng mga bata, ay natuon ang pansin na April sa larawan ng isang batang lalaki. Wala pang 3 taon ng batang lalaki na yon na si Kevin, kaya wala itong masabi o maikwento patungkol sa kanyang nakaraan. Ayon sa orphanage, ay dinala si Kevin doon ng isang babae na nagsabing natagpuan niya lamang ito sa isang palaruan, kung saan nakatayo lamang daw doon ang bata at umiiyak. At dahil walang ibang matanda di umano ang tumitingin kay Kevin, ay naisipan na ng babae na matulungan ito. Nag-alinlangan man ang orphanage sa kwento ng babae, ay pinaniwalaan na lamang din nila ito. At dahil masyado pang maliit si Kevin, ay wala pa itong gaanong kakayahan para makapagsalita. Sa kabila ng istorya ni Kevin, ay siya ang napili ni April na ampunin. Akala ko ba babae ang nais mo, Han? Pag-almang wika ni Chris. Pero tumugon na lamang si April na dahil pakiramdam niya ay parang pamilyar sa kanya ang batang iyon. Siyempre, hindi na rin nakipagtalo pa si Chris sa asawa at tumulong na rin para maisaayos ang lahat. Pinuri naman ng director ang naging desisyon ng mag-asawa. Matapos ang lahat, ay naiuwi na nila si Kevin. Sinubukan agad ng mag-asawa na mamuhay kasama ang bago nilang anak sa kanilang buhay. Nais nila itong subukin sa loob ng 1 linggo para malaman kung magiging maayos pa sa kanila ang bata o hindi. Sa unang araw nila bilang isang pamilya, ay tila nasa kaulapan si April sa kaligayahan. Wala siyang ibang nais noon kundi ang busugin si Kevin ng pag-aalaga at pagmamahal. Agad naghanda si Chris at April ng kwarto para kay Kevin na napupuno ng mga magagandang laruan. Halos maiyak ang mag-asawa nang masaksihan kung gaanong naging masaya si Kevin. Nilalaro na ni Kevin noon ang ilan sa kanyang mga maliliit na sundalong laruan. Wala silang ibang maihalin tulad kay Kevin kundi isang munting anghel na nagsilbing biyaya ng Diyos para sa kanila. Hinagka ng mag-asawa ang isa't isa dahil sa saya na kanilang nararamdaman. Maya-maya pa ay lumabas na rin sina April ng kwarto para hindi na maistorbo pa ang paglalaro ng bata. Kinabukasan, habang pinapaliguan ni April si Kevin, ay may napansin itong isang bagay. Isang bagay na hindi niya agad napansin sa una. Nakakita si April ng nunal na hugis puso sa palad ng batang si Kevin. Biglang natigilan si April at naisip kaagad na matawagan ang dati niyang kaibigan at kaklase na si Sandy Hall. Ang nunal kasi ng bata ay kaparehas din ng nunal ng kaibigan ni April na halos 1 dekada na niyang hindi nakikita. Agad ding ibinahagi ni April ang kanyang nasaksihan kay Chris na nabigla rin kagaya niya. Naalala niya din si Sandy bilang isang matalinong estudyante noon. Isa umano si Sandy sa ipinagmamalaki ng kanilang paaralan noon. At sa kanilang pagkakaalam ay ikinasal na rin ito at namuhay na sa kabilang syudad. Naisip din naman ni Chris
na ang nunal ni Kevin ay maaaring nataon lamang na kamukha ng kay Sandy. At dahil sa hindi makontak ni April si Sandy, ay napagdesisyonan na niyang hanapin ito. May iba kasi siyang nararamdaman na kailangan niyang maialis. At yun lamang ang tanging paraan para mapakalma ang kanyang isipan. Gayunpaman, ang paghahanap kay Sandy ay hindi naging madali para kay April. Wala na kasi si Sandy sa mga bagong address na kanyang natirhan, kaya kinakailangan pa ni April na magtanong pa sa ilang kaibigan para sa kailangan niyang impormasyon. At dahil sa pagsisikap at determinasyon, ay masayang nagkitang muli ang magkaibigan, kung saan pinuna agad ni April ang laki ng ipinayat ni Sandy. Sa hindi inaasahan ay tinugunan lamang yun ni Sandy ng pagluha. Anong problema, Sandy? May sakit ka ba? Nakidnap ang anak ko na naging rason para hiwalayan ako ng aking asawa. Nangangatog na wika ni Sandy habang naiyak. Dito na naibahagi ni April ang lahat ng kanyang nalaman na may kinalaman kay Kevin. Nais niyang pakalmahin ang kanyang kaibigan, gayon din ay malinawan sa kanyang inaakala. Hanggang sa naikwento na ni Sandy ang araw kung kailan isinama niya ang kanyang anak papunta sa isang tindahan. Kausap lamang di umano noon ni Sandy ang assistant ng store kung meron ba silang baby food. Hindi na niya napansin noon na nawawala na pala ang kanyang anak na hindi na niya muling nakita pa. Matapos din di umanong makalap ng mga pulis ang detalye ng pagkawala ng anak ni Sandy, ay gumawa na agad sila ng paraan para mahanap ang bata. Dala ang ilang larawan nito. Na halos nalibot ng kapulisan noon ng buong lungsod mahanap lamang ang bata. Pero nang wala ng magandang resulta ang nangyari, ay nauwi si Sandy sa matinding depresyon na pwedeng isa sa naging rason ng hiwalayan nila ng kanyang asawa. Iniwan na si Sandy ng kanyang asawa at sumama na lamang sa kabit nito. Matagal nang may kabit ang asawa ni Sandy at ang pagkawala ng kanilang anak siguro ang mas nagtulak pa dito na tuluyan siyang iwan. Hindi rin maiwasan ni April ang maluha at mag-isip na baka natagpuan niya ang nawawalang anak ng kanyang kaibigan o baka nataon lamang ang lahat dahil sa palaruan umano at hindi naman sa store natagpuan ng bata. Kaya para makumpirma na ang katotohanan, ay kumuha na agad si April ng buhok mula kay Sandy para magamit sa pagpapa-DNA kay Kevin. Sa ganitong paraan ay matatapos na ang kanyang paghihinala at iniisip. Matapos ang pag-uusap ng magkaibigan, ay umuwi na rin si April para maibalita ang lahat sa kanyang asawa. Naging suportado naman si Chris sa kung anumang plano ng kanyang asawa. Agad nang inasikaso ng mag-asawa ang pagpapa-DNA kay Kevin. Alam nila na maraming pwedeng mangyari, pero nakahanda naman sila anuman ang kalabasan ng lahat. Kaya nang malaman na nila ang resulta, ay hindi na napigilan pa ni Chris at April ang kanilang naramdaman. Ang katotohanan, ayon sa resulta ng genetic test na naisagawa, ay lumalabas na si Kevin ang nawawalang anak ng kanilang kaibigan na si Sandy. Dahil sa pangyayari ay wala nang nagawa ang mag-asawa kundi ipahinto ang adoption process nila para kay Kevin. Sila na mismo ang naghatid sa kanilang kaibigan kay Kevin na sinalubong naman ito ng yakap. Labis namang naantig at naiyak si na Chris noon sa kanilang nasaksihan. Doon, nadarama ni April na ang pagiging ina ang isa sa pinakamasayang sandali sa buhay ng isang tao. Agad naman nilang pinaimbestigahan ang lahat hanggang sa malaman na ang dumukot pala sa bata ay isang kriminal na may problema sa pag-iisip dahil sa problema, kaya nagkaroon pa ito ng pag-iisip na madala ang bata sa ampunan. Nakadama rin naman ang bahagyang lungkot si April at Chris sa nangyari, lalo't gusto na nila ang magkaanak, pero tila ang langit na mismo ang tumulong sa kanila na matupad ang kahilingan na iyon. Dahil sa kanilang kabutihang puso, isang beses kasi ay nakadama na si April ng pagkasama ng kanyang pakiramdam at pagkahilo na inakala niya nung una na bunga lamang ng stress at wala nang iba pa. Pero nang hindi na ito nawala, ay naisipan na niyang magpatingin sa doktor at dito nalaman niya ang isang balita na labis na nagbigay ngiti sa kanya. Isang himala na labis na ipinagpapasalamat ni Chris sa may kapal. Sa lahat ng kanilang pinagdaanang mag-asawa, ay ganap pa rin nilang natupad ang kanilang pangarap na isang maganda at masayang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, matapos may panganak ni April ang kanyang sanggol, ay pinangalanan nila itong Molly. Naging masaya sina April at Kevin at nagbiro pa na pwede pang maging girlfriend ito ni Kevin pagdating ng araw.